Hello! Magandang gabi po sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating ika-73 or 73rd day na ating sharing ng devotion video. At medyo maaga po tayong nakapagpahinga ngayon. At ngayon ay dadako na tayo sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Nawa ang bawat isa sa atin ay masaya, payapa, at kahit dumadaan man sa mga problema o pagsubok sa buhay, ay alam natin na pagtagumpayan natin ito dahil ang Diyos ay lagi nating kasama. So, bago po tayo magpasimula sa ating sharing na devotion video, ay huwag po natin kakalimutan ang manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa muli, nagpapasalamat po kami Panginoon sa panibagong buong araw Panginoon na kami ay malakas, puno ng biyaya, nakakain ng maayos, nakapagpahinga ng maayos at nakatulog ng maayos. At ginabayan ninyo Panginoon na may lakas, talino Panginoon, at kahusayan sa anumang aming mga ginawa, whether it's trabaho, negosyo, o anumang mga pinagkaabalaan namin sa buong araw, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ginagawa ninyong kami ay kagamit-gamit at productive sa bawat araw, Panginoon, upang kami ay mamuhay ng masagana at mapayapa sa mundong ito, Panginoon. At ngayon, dadako po kami sa pagbubulay-bulay ng inyong salita, Panginoon, na alam namin ipinagkaloob nyo na ang karunungan na nagmumula sa inyo, Panginoon, upang maipahayag ng may kaayusan ang inyong salita, Panginoon, at ito ay maunawaan ng puso at isip ng bawat isa, Panginoon. Kayo po ang laging maghari sa bawat isa sa amin, Panginoon, at salamat, Panginoon, dahil sa ginagamit niyo ang bawat isa sa amin upang maging instrumento ng pagpapahayag at pagpapalawig ng inyong kaharian at ng inyong salita dito sa mundo, Panginoon. Kayo po ang laging mangyari ang inyong kalooban sa amin, Panginoon. At salamat lagi sa tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, sa inyong pagmamahal, pagpapatawad, pag-unawa sa kabila ng aming mga karumihan, Panginoon, at hindi kami umabot sa inyong kaluwalhatian, Panginoon. Subalit, dahil sa ginawa ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, kami ay malayang nakakalapit sa inyo at nakakatawag sa inyo ng Abba Father, Panginoon, at anumang aming mga panalangin, Panginoon, ay alam namin dinidinig ninyo at sinasagot, Panginoon. Salamat sa patuloy na paglukob ng banal na Espiritu, Panginoon, at sa gagawin naming devotion na ito, Panginoon, ay nawa ito ay maisabuhay ng bawat isa sa amin para sa ikalalagong espiritual, Panginoon, at ikahaba ng aming buhay. We honor, we glorify your holy name, Lord God. This we pray in the name of our Jesus Christ. Amen. So, dumako po tayo sa Lucas 18:38. Ito po yung nakasulat. At siya'y sumigaw, yung lalaking bulag nga daw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Message, ang ginawa daw ng lalaking bulag ay sumigaw at tinawag si Jesus na anak ni David at mahabag daw ito sa kanya. Application, nakakamangha na alam ng bulag na ito na si Jesus ang Mesiyas sa pagkakatawag nito dito na anak ni David, dahil yan po ay nakasulat sa Isaiah 11:1-3 na kung saan ay inihula ni Propeta Isaias na sa lahi ni David magmumula ang tagapagligtas or ang Mesiyas. So, alam yun noong bulag na yun. Dahil mula sa angkan ni David talaga ang pinagmulan ni Jesus dito sa mundo. Samantalang ang mga Pariseo na mga nakakakita at nakasaksi mismo ay hindi naniwala kay Jesus, bagkus ay nais pa nila itong ipapatay. Kaya masasabi natin mula dito na sa pisikal lang bulag ang lalaking pulubi o namamalimos na iyon. Subalit mulat at nakikita ng kanyang espiritu na ang di pa niya nakikitang si Jesus ang Mesiyas. Ang mga Pariseo naman, bagamat nakakakita sa pisikal, subalit ang bulag ay ang kanilang espiritu. Dahil nakikita, naririnig at nakakausap na nga nila ang Mesiyas, ang bugtong na anak ng Diyos, pero di nila ito tinatanggap o kinikilala. Kaya, alin tayo sa dalawang klase sa mga bulag na ito? Ikaw ba ang kagaya ng bulag na
namamalimos na sa physical lamang bulag, ngunit ang kanyang spiritual ay nakakakita? O kagaya ba kayo ng Pariseo na nakakakita sa physical, subalit ang kanilang espiritu ang bulag? So, tanong ko po yan para sa bawat isa sa atin. Ayan, kung pareho kang hindi bulag sa spiritual at physical, ay mapalad ka dahil nararanasan mo ang lubos na pagpapala ng Diyos. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, yun nga, may question ako para sa bawat isa sa atin na syempre, kayo lamang ang makakasagot niyan kung i-analyze nyo inyong sarili. Saan nga ba ako bulag, di ba? Bulag ba ako sa physical na anyo dahil ako ay may disability na ganun, pero sa aking kalooban, sa aking espiritu ay naniniwala ako at kinikilala ko ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas, 'di ba? Or kagaya ka ng mga Pariseo na nakakakita nga sa panlabas, sasabihin natin sobrang relihiyoso, subalit ang kanilang puso at isip at espiritu ay hindi kinikilala ang ating Panginoong Yesus dahil puno ito ng pagkainggit, pagkagalit, at pagkagahaman. Kumbaga ay punong-puno ang kanilang puso ng mga masasamang bagay at isipin. So, sabi nga, para tayo ay pagarian ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Yesus, ay dapat ay i-empty natin ang ating puso, ang ating isip ng tungkol sa mga masasamang bagay, mga galit, di pagpapatawad, pagsiselos, 'di ba? Pagiging sobrang malungkutin or iniisip mo na wala na nagmamahal sa'yo, yung parang kawalan ng pag-asa, di ba? So, i-empty daw natin ang ating puso at isip sa mga ganyang bagay para pag pumasok ang ating Panginoong Yesus at ang ating Panginoong Diyos at ang kanyang ebanghelyo mula sa ating mga narinig na mga salita ng Diyos or nabasa sa Biblia at napagbulay-bulayan, ay maunawaan natin at mabubuksan ng ating espiritual na mata na ay, yun pala ang tungkol sa ating Panginoong Diyos. Yun pala yung tungkol sa ating Panginoong Yesus, diba? Na kung saan, pag malalaman mo na ang ating Panginoong Yesus ay ang pinaka-representative na ating Panginoong Diyos Ama na hindi natin nakikita, kundi sa espiritu, ayan, sa physical sa physical na aspeto, dahil hindi nga pwedeng bumaba dito sa mundo ang ating Panginoong Diyos, kailangan ipadala niya ang kanyang bugtong na anak na kaparehong-kapareho ng kanyang pag-uugali kung siya ay magiging tao, 'di ba? Na mabait, mapagmahal, masunurin, gumagawa ng mga himala, nagpapagaling, nagpapalaya, 'di ba? At hindi namimili kung sino ang kanyang pakikitunguhan o pakikisamahan, basta willing ito na tanggapin siya at kilalanin siya, ay papasok siya at tuturuan ito, papakainin, 'di ba? At pagpapalain in different aspect. So, kapag napagtanto ninyo na ay pareho akong hindi bulag sa dalawang 'yan, 'di ba? Na kung saan ang mga Pariseo naman ay masasabi na sila ang mga espiritual, lagi-laging nasa templo, 'di ba? Tapos nag-aalay ng mga kung ano para sa pagpapatawad ng kasalanan. Subalit, hindi nila alam na hindi yun nakalulugod sa paningin ng ating Panginoong Diyos, dahil ang nakikinabang lang naman talaga doon ay ang mga high priest noong panahon na iyon at ang mga Pariseo, dahil sila ay may political na koneksyon sa templo, na kung saan ay kapag tawag dito, may mga dayuhan or mga taga Israel na pumupunta sa templo para maghandog ng mga hayop na papatayin, ay nakikinabang din ang mga Pariseo, dahil siguradong may porsyento sila or may kikitain sila sa mga ginagawang iyon na pag-aalay sa templo, di ba? Pero ang nasa isip lang nila ay puro pagkakamkam ng mga kayamanan at sobrang kahigpitan tungkol sa mga batas na pinapairal noon sa Israel, na kung saan kapag nalabag ninyo or hindi ka sumunod, ay para sa kanila ay legal na patayin ka or stone to death ka, 'di ba? Na kung saan yun nga yung ginawa nila sa ating Panginoong Yesus, na bagamat walang nagawang kahit anong kasalanan ng ating Panginoong Yesus, kundi sabihin lang naman talaga ang katotohanan na siya naman talaga
ang bugtong na anak ng ating Panginoong Diyos. Subalit, hindi siya kinikilala ng mga tao dahil nga ang paniniwala nila ay siya ay ordinaryong tao lamang. 'Di ba? At kumbaga ay pambabastos daw sa Panginoong Diyos na tawagin ang sarili niya bilang anak ng Diyos at nagmula sa Diyos, dahil alam nila kung sino ang ah, mga naging magulang ni Jesus dito sa mundo. Kumbaga, mga simpleng tao na kumbaga ay mahihirap, walang sinabi sa buhay, 'di ba? Karpentero lang si Jose. So, yun yung naging panghusga kay Jesus ng mga tao, kaya hindi siya kinilala at di siya tinanggap bilang bugtong na anak ng ating Diyos. So, balik tayo, di ba? At tayo na nakakabasa ng ilang libong taon na nakakalipas mula nang nasulat at nagawa ang salita ng Diyos, na kung saan ay may lumang tipan na yung paniniwala ng mga Hudyo at bagong tipan na sinulat naman ng mga alagad ng ating Panginoong Yesus kung ano yung nasaksiyan nila noong nabubuhay pa sila at nung nabuhay ang ating Panginoong Yesus. And sa pamamagitan ng pagbabasa natin ito at pakikinig ng mga preaching ay doon tayo nagsimulang sumampalataya at dinagdagan pa natin ng pananalangin sa ating Panginoong Diyos, pagbubulay-bulay ng kanyang salita. At tayo din mismo ay nagre-research or nag-aaral nito nang sa gayon ay hindi tayo maligaw ng tungkol sa salita ng Diyos, 'di ba? Syempre, lalong higit kailangan may gabay yan ng banal na espiritu nang sa gayon ay tama o maayos ang maging pagkakaunawa mo sa interpretasyon or paliwanag tungkol sa salita ng Diyos, 'di ba? So, nawa ang bawat isa po sa atin ay naalilisa na ang ating mga sarili, at nawa ay hindi tayo physically bulag at hindi rin tayo spiritually hindi na tayo spiritually na bulag, para nang sa gayon ay mapagarian tayo ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Yesus. Nang sa gayon, ang ating magagawa at masasabi at maibabagi sa ating kapwa ay para lamang sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos. And kung ano yung mga iniwang halimbawa ng ating Panginoong Yesus ay pwede rin nating magawa o maipakita sa ating kapwa na may tapat na hangarin, at ang pinakahangad lamang ay mapapurihan at madakila at maitaas ang ating Panginoong Diyos Ama at ating Panginoong Jesus at hindi ang ating sarili, 'di ba? Hindi natin ginagawa ang kabutihan, pagtulong sa kapwa at pagsampalataya at pagpupuri at pagdakila sa ating Panginoong Diyos para tayo ay mapapurihan ng ating kapwa. Bagkus ginagawa natin ito dahil upang ipakita sa lahat ng tao kung gaano naging mabuti sa atin ang ating Panginoong Diyos, kung paano tayong inibig ng ating Panginoong Diyos at pinatawad sa kabila ng hindi tayo nakaabot at wala talagang perfect na kahit sino man sa atin, kung hindi dahil sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Yesus, kaya tayo ay naging perfect at naging anak ng Diyos na nagsisilbi sa Kanya upang ang ating Panginoong Diyos ay maitaas at makilala ng lahat ng tao dito sa mundo. So, nawa po ay may natutunan kayo sa ating devotion video ngayon, at bukas magkakaroon na naman po tayo ng another topic na nawa ay inaabangan ng bawat isa at nakakatulong sa bawat isa para sa paglagong espiritual, at maaari din na apply ng bawat isa sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay, na nawa sa bawat gagawin natin ay lagi nating isipin na nawa ay makikita sa atin na nagsashine ang kalwalatian ng ating Panginoong Diyos. Nang sa gayon ay mapapurihan ng ating kapwa ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating pinapakita at ginagawa sa kanila. So, let us all end up into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil pinadala nyo dito sa mundo, Panginoon, ang inyong anak na si Jesus, Panginoon, upang tubusin kami sa lahat ng aming kasalanan, Panginoon. At bilang ganti, Panginoon, sa ginawang nyo ng Panginoong Yesus, Panginoon, ay iniaalay din namin ang aming buhay, Panginoon, upang maglingkod sa inyo, Panginoon, at ipahayag, Panginoon, sa lahat ng tao ang inyong kabutihan, ang inyong pagmamahal, Panginoon, ang inyong grasya at habag, Panginoon. Kaya kami ay malaya, Panginoon, na makapanalangin ng ganito, Panginoon,
mag-worship sa inyo, Panginoon, at papurihan, pasalamatan ka, Panginoon, sa mga wonderful na ginawa ninyo, Panginoon. Nagpapasalamat po kami dahil hinayaan nyo kami na mabuhay sa panahong ito, Panginoon, na kung saan ay malaya kami, Panginoon, na makapaglingkod sa inyo, Panginoon, at ma-express sa iba, Panginoon, ang aming pananampalataya, at marami ang maabot nito sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya at social media, Panginoon. Mga Panginoon, ay napapasaya po namin kayo sa aming mga ginagawang ito, Panginoon, at hayaan nyo na masiyasat namin ang aming sarili, Panginoon, kung kami ba ay bulag spiritually, Panginoon, or bulag physically, Panginoon. We know na kaya nilikha nyo kami, Panginoon, ay with a great purpose, Panginoon, at gagamitin po namin ang purpose at mission na yan, Panginoon, para kayo ay makilala ng lahat ng tao, mapapurihan, Panginoon, at magkaroon ng matibay na relasyon sa inyo ang bawat isa, Panginoon. Salamat po sa katugunan sa aming mga panalangin, Panginoon, whether it's physically, financially, emotionally, Panginoon, o relasyon sa aming kapwa-tao, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at dinedeklara na namin, Panginoon, na kami ay nagtagumpay na sa lahat ng mga ito, Panginoon, at sinagot nyo na ang mga dalangin namin ito, Panginoon, kaya kami ay kikilos na ayon sa aming mga pinanalangin na may kasagutan na mula sa inyo, Panginoon. We honor, we glorify your holy name, Lord God. This we pray in the name of our Jesus Christ. Amen. Good night pa sa ating lahat, and God bless. Bye!